Kumusta mga kababayan? Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at tayo po ay medyo paos pa pero kaya pa naman pong magsalita. At mahalaga po makapagbigay ako ng update sa inyo, no? Matapos po gabi na po kami nakauwi mula doon sa gilid ng EDSA Shrine. Ayan. So magandang araw sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo saan man pong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat at kayo po ay nanonood at nagsusubaybay kay Ka Eric, no? Ay Ani Karugay or Ani Karungay, EJ Optimus, mayong aga Ka Eric, si Narina Marie nandyan, si Dolina Dex from Miami, Florida, Marino Treasure Hunter, sino pa si Jessa Miligrito, si EJ Optimus, mamahaw ta uga kag itlog, abaw kanamit gid kalami, Bing Lazo, Roel Bebot Francisco, Eli Amboy, Yuki-san from Japan, thank you. Michael Binesen, good morning brother Michael. Jello Habana de la Torre, Isa Estrera, good morning Esa. And Marie from Alberta, Canada. Marie, good morning sir. Felix Blanco, Atoy Vlog 24, Meryl Nasol, Papa P, Lynn H, and Jobet Suklan, South Korea. Elaine Havalumawag, Nebi Dorotayo, ayan. Shay, and Wushi Rocky. Marami nang nandyan Maaga pa kayo nanonood kay Ka Eric sa Eastern Time Zone po, gabi ngayon doon, ano. It's about 7:45 in the morning dito sa Asian Time Zone, no? Sa East Coast area o sa Eastern Time Zone, it's 7:45 in the evening. Marino Treasure, Nelson Di Mayuga, ayan. Si Strop Javier Langging Kalanaw and Cesar Usero, ayan. Si Lilibet Finiquito and Marino, sino pa si Juan de la Cruz and Felix Blanco from San Pedro, Laguna. Mga kababayan, Joseph, start na tayo shout out Samuel Tracking, thank you Joseph sa mga kasamahan mo dyan. Rosel Baresa, ayong aga Toto Eric watching from Davao del Norte. Max Willis. Okay, start na po tayo Nag-react po ang Armed Forces of the Philippines, no? Kasi kahapon doon po sa tanghali pagkatapos ng noise barrage sa EDSA Ortigas, may mga media na nag-cover. Isa po doon sa nag-cover na media yung Brigada XFM, no? Not XFM, Brigada News FM 101 something. Kung pupuntahan nyo po, may video silang in-upload kahapon mga after lunch. Siguro nakita ko, nagulat ako. Yung video was the interview na ginawa nila sa akin doon sa pagkatapos ng noise barrage. Umabot po ng 2.3 million views and still counting, no? Ano po naging pahayag ni Ka Eric doon? Makikita nyo po ang video na yan if i-follow nyo ang Ka Eric Jeff Celis. Dyan po sa Facebook ko, nakapost ang, by the way, maraming salamat sa mga lahat po ng sumuporta kay Ka Eric. 100,000 subscribers na po or followers ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account, no? Personal ko pong account yan. Magpapasalamat ako mamaya. Officially, umabot po tayo ng 100,000. Sa YouTube channel po, hindi pa natin naaabot ang 100,000. Nasa 67,000 subscribers lang po siya. Pero okay na rin, marami na rin po ang sumusubaybay, ano? At yun nga, makikita nyo yung video na ito kung bakit nagpalabas ka agad po kinahapunan, mga alas 6 ng hapon, ang
Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense ng joint statement, no? Si Secretary Gibo Teodoro ng Defense Department at si General Bronner ng Armed Forces of the Philippines. Ayun. At ano po ang video na yon na nakuha po doon sa interview ni Ka Eric, ano? Ang video po na yon ay patungkol po sa naging pahayag ni Ka Eric hinggil po sa ating pagtingin kung saan dapat patungo ito pong ating nangyayari sa ating bansa, no? Ulitin ko po, the video can be viewed. Makikita po ninyo, mamaya puntahan po ninyo please. Nandyan po sa na-repost ko sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook wall, no? Nandyan siya. But you can visit it kasi nakita ko last night as of 10 PM nasa 2.2 million na siya na views, no? Sa Brigada News FM sa kanilang page. At doon po makikita nyo kung ano naging pahayag ko. Ang sabi ko po doon, upang talakayin na rin natin ang naging reaksyon ng AFP at ng Department of National Defense. Ang sinabi ko sa interview na yon kahapon ng tanghali along EDSA Ortigas area during the noise barrage na natapos, ang lahat ng ito ay mapapadali kung maninindigan ang Armed Forces of the Philippines batay sa kanilang constitutional mandate. At ano po ang constitutional mandate ng Armed Forces of the Philippines? Nakasaad po yan sa Article 2, Section 3, Declaration of State Principles and Policies. Ang nakasaad po dyan, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, sa lahat ng pagkakataon, ang ating sangdatahang lakas, that includes not only the AFP, but also the PNP, shall be the protector of the state and the people. Pag pinag-uusapan po ang taong bayan, walang iba na po yan kundi ang mamamayan, na dapat po pangalagaan, protektahan ng ating sandatahang lakas, ng ating armadong puwersang sandatahan at ng pambansang kapulisan, ang mga mamamayan. At hindi lamang ang politiko o ang mga nag-a-appoint sa kanila sa kanilang mga ranggo at posisyon. Hindi lamang ang mga congressman, senador, ang vice presidente, ang presidente. The people themselves, ang taong bayan. At anong ibig sabihin ng state? Ang estado. The state is the government and the entire society. Yan po ang state, no? Ang state ay may elemento ng people, territory, and government. So, ibig sabihin po, ang estado ay hindi si Marcos at Romualdez lamang. And they are not even the real representation ng estado at ng gobyerno. Lalo na kung ang gobyerno ay hindi na po naglilingkod at nangangalaga sa kabutihan at kapakanan ng mga mamamayan. Yan pong ibig nating sabihin sa pagpapahayag na yon. The Armed Forces of the Philippines shall not act as private armed group or private army or private security ng mga politiko. They should be on the side of the people. Ang pangalawang pinahayag ko po doon na hindi maitatanggi na ang totoong kalagayan at karanasan ngayon ng taong bayan, si Marcos at Romualdez po ang nagpapasimuno ng kung bakit nanumbalik ang malawakang pandarambong at pangungurakot sa pundo ng bayan. Because in the first place, ang mga pagpapalusot ng mga sindikato na budget na tinatawag na congressional insertions, na tinatawag po na mga unprogrammed budget, at mga tinatawag po na pork barrel, lahat ng ito nangyayari with the full knowledge of Marcos. Why? Una, nagkakaroon po sila ng pag-uusap niya ni Romualdez, ni Martin Tambaloslos. Pangalawa, nandyan po ang kanyang anak, si Sandro Marcos, no? At hindi pwede na hindi aabot kay Marcos ang mga nangyayari dyan. Pangatlo, pinipirmahan niya ang budget na ibinibalik sa kanya
mula doon sa kasindikatuhan at pang-iistafa nila Romualdez. So, imposible na hindi ito makikita ng kanyang finance and budget team. Ayan. In fact, several times kino-call out po si Marcos. Ang unang nag-call out sa kanya, si Vice President Sara Duterte. Ito ay nung panahon po na bago pa mag-resign si Vice President Sara Duterte, sinabi niya in a public statement na ang nagko-control ng pundo sa buong Pilipinas ay dalawang tao lang. Si Saldico at si Martin Romualdez. But they are not the president. Ibig sabihin po niyan, si Marcos ay kasabwat sa ganyang sitwasyon na ang nagmamanipulate at ang nagkakaroon ng kriminal na maniobra kung paano palusutan at nakawin ang pondo. Thank you, Bong Kapuyana. Pag-usapan din natin yan. Yung pag-withdraw ng support noon kay Joseph Estrada ng Armed Forces of the Philippines was not declared illegal or unconstitutional by the Supreme Court. It was technically sustained by the Supreme Court. Anyway, so, yun ang sinabi ko, that Marcos cannot play innocent. Hindi siya pwede maging inosente dito. Kaya, ang punong kriminal na may pananagutan, una sa lahat, bago pa natin singilin, dapat isunod natin din sila. Siyempre, ang mga taga-DPWH ng mga sindikato, itong pinalayas lang pero walang pananagutan na si Secretary Bunuan, ang taga-DPWH, ang taga-Department of Budget and Management, ang mga kriminal na contractors, ang mga buaya at magnanakaw na kongresista, hindi lamang dapat sila ang sinisingil at dapat papanagutin at bawian ng nakaw na yaman ng taong bayan. Dapat una sa lahat si Marcos at Romualdez. But that cannot happen if Marcos and Romualdez remain in power. Ibig sabihin po, hanggat nananatili sa poder at kapangyarihan sila Marcos at sila Romualdez, hindi po natin makukuha at maipapatupad ang tamang hustisya at tamang katarungan. Okay? So, klaro po ang ibig kong sabihin, mga kababayan, sa ipinapakita ko po sa inyo na doon sa aking sinabi na kung ano po ang dahilan kung bakit ipinapanawagan natin na dapat manindigan ang Armed Forces of the Philippines on the side of the people. Okay? So, at ang pangatlo, sabi ko, hindi po tayo dapat umabot sa level ng nangyayari ngayon sa Indonesia at Nepal upang tayo ay magkaroon ng kaguluhan at ng mga sitwasyon na dadagsa ang karahasan sa taong bayan. No? Thank you, Renato, sa pakikinig po ninyo. Loloy Prox, Rosana, Pai Puentes, Wawi Jones, and family. Cheers! Okay, sa New Zealand. Ang Feli Alfen, ang ibig ko pong sabihin dito, we do not need to go into the escalation of violent actions on the streets, no? Para lamang po maiparinig at maipaabot ng taong bayan ang kanilang pagkagalit. Wala pong mangyayaring maganda kapag dumanak ang dugo, may mamamatay, may panununog ng mga buildings, pagwasak ng mga ari-arian, mga kotse, pananakit. Sapagkat idideklara lang po ni Marcos ang state of lawless violence and lawlessness, and gagamitin niya ang anti-terrorism law, magkakaroon siya ng immediate emergency power to the point of declaration of martial law. So magiging consolidated ang poder kay Marcos at kay Romualdez at pwedeng aristuhin sila Sara Duterte, kami, at hindi kami makakapagpiyansa dahil ang kaso namin ay anti-terrorism law violation. At sigurado tayo, gagawin niya nila Boying Rimulya at ng mga pulis kung sakaling magkaroon po ng kaguluhan at pagkakaroon ng mga karahasan at mga armado na paglaban on the streets, the way we are seeing things getting out of control doon po sa Nepal at sa Indonesia. That is why maingat po tayo dyan, ano? Kaya sabi ko, before po tayo, I said to that interview, before we plunged down into the violent situation we are witnessing right now in Indonesia and Nepal, dapat mag-intervene na rin ang Armed Forces of the Philippines. Not by way of launching a kudeta
or a mutiny kung saan po hahawak sila ng armas, lulusubin nila ang Malacanang. No, they don't need to do that. That is unconstitutional. What they can do is just to follow a so-called conscience call. And what is that conscience call, mga kababayan? The conscience call is they have to stand as protectors of the state and the people by withdrawing their support to the Commander-in-Chief na si Marcos Jr. and they are going to recognize the new Commander-in-Chief as acting President of the Republic of the Philippines, who is going to be the Vice President, regardless kung yan ay si Sara Duterte, doesn't matter anymore, sapagkat yan ang nakasaad sa saligang batas, that the constitutional line of succession to power when the President is rendered incapacitated, unable to govern and discharge the functions and duties and powers and authority of the President dahil incapable na, dahil na-stroke, na-paralyze, namatay o nag-resign at incompetent na. Wala na sa katinuan at kawastuhan ng pag-iisip at katayuan upang ipatupad pa ang puder at kapangyarihan na nasa office of the President. The Vice President can take over as the constitutional successor. So, ibig sabihin po, mga kababayan, kapag kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang role as the constitutional duty bearers to stand with the people, to protect the state and the people and the government in times na mayroon pong napipinto o nagbabadya na mga panganib ng karahasan at kaguluhan dahil nga sa bulok na pangyayaring pangpolitikang sitwasyon na ginagatungan at pinapalala ni Marcos at Romualdez at ang malaganap na mga pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan na nagdudulot ng pagkagalit at diskontento ng taong bayan, the Armed Forces of the Philippines can stand with the people. At sasabihin nila, Mr. President Marcos Jr., time for you to step down. Kayo ng iyong pinsan, we will not recognize you, Mr. President, anymore as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and we will recognize the new Commander-in-Chief and the acting President now of the Philippine Republic, the Vice President. Goodbye, Mr. President. O yun, tapos na. Hindi na po tayo pupunta pa sa mga malawakang mga banggaan at bangayang pangpolitikang mga hidwaan at mga kilos protestang pwedeng humantong sa mga mararahas na paghakbang at mga gawain ng ibang mga sektor na sobra ang pagkadiskontento at hindi makokontrol ang mga emosyon that can lead to the use of violent actions. Iyan ang iniiwasan natin. Aba, pagkasabi nito ni Ka Eric, no, that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people, and they are capable, and they are also recognized technically by the Supreme Court na pwede nga nilang gawin yan, hindi para magkudita o mag-power grab at magkaroon ng military or tinatawag na civilian military junta, but rather to facilitate the smooth constitutional transition to power na ang Vice Presidente ay pwedeng mailuklok bilang bagong presidente sa panahon po na hindi na tumutugma at naaayon sa tama ang gawain at mga paninindigang ginagawa at mga desisyon at mga aksyon ng presidente, malinaw po that is part of the constitutional succession process. Hindi po yan illegal. Aba, ang sabi po ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense, no, sa kanilang inilabas kahapon 6 p.m. na statement, joint statement of the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines. Dahil nga umabot po, mga kababayan, sa mahigit 2 milyong Pilipino po at mamamayan natin ang nakapanood ng video na yon kahapon, and maybe today it is still counting. Ang Armed Forces of the Philippines daw, sabi ng Department of National Defense, sumusunod sa konstitusyon sa pamamagitan ng chain of command. Ibig sabihin po, kikilalanin nila kung sino ang nakaupo na presidente at doon sila susunod ng kanilang tinatawag na duty to be the protector of the state and the people. Mali po yan. The chain of command
is only a doctrine and a principle na ina-adapt ng Armed Forces of the Philippines for their organizational command line, but not a constitutional doctrine. There is no legal and constitutional doctrine na nagsasabi na ang Armed Forces of the Philippines ay may chain of command sa ilalim ng saligang batas. Hindi po yan tama, sapagkat ang sinasabi lang po doon na ang Commander-in-Chief ay ang presidente. Pero kung ang presidente po ang pinagmumulan ng kaguluhan at ng pagkalugmok ng ating lipunan, pagbagsak ng ekonomiya at paglaganap ng korupsyon at problema sa buong lipunan at buong buhay ng mamamayan, then the president fails to become the commander-in-chief that should be the ideal role of a commander-in-chief. Hindi na po tumutugma sa tamang direksyon at tamang mabuting gawa ng bilang Pangulo ng Bansa ang nangyayari kay Marcos. So mali, nasusunod ka pa rin po sa isang numero unong arkitekto ng pandarambong ng Kabanang Bayan, who is Marcos, kasabwat ang kanyang pinsan upang palaganapin at magkaroon ng monumental restoration of systematic plunder and corruption in every and all aspects almost of the government, and the people are suffering because of plunder and corruption na pinalaganap, pinalubha nila Marcos at Romualdez. Hindi po deserve ni Marcos na kilalanin as Commander-in-Chief. Therefore, the Armed Forces of the Philippines, hindi po illegal at bawal na mag-withdraw ng kanilang support to the Commander-in-Chief at kikilalanin nila na ang bagong Commander-in-Chief ay ang Vice President. So iyan po ang punto ko. At nangyari po yan doon kay ang malapit-lapit na pangyayari sa kasaysayan ay yung EDSA People Power 2 noong January 2001. Kung saan po nagdeklara si former and the late Chief of Staff General Angelo Reyes at si Defense Secretary Orly Mercado that they no longer recognize Joseph Estrada as the Commander-in-Chief, and they now recognize Vice President Gloria Macapagal Arroyo as the new Commander-in-Chief and President of the Republic of the Philippines. It was exactly the doctrine and principle of Article 2, Section 3 of the Constitution na in-invoke po nila Secretary Orly Mercado at nila General Angelo Reyes nang sinasabi nila na hindi na nila kinikilala as Commander-in-Chief si Joseph Estrada during that time in January of 2001. At yan po ay sinundan na rin ng ginawa na pag-withdraw of support to the Commander-in-Chief nila Senator Ping Lacson when he was still the General or the Director General of the Philippine National Police. Iyon ba ay idineklarang illegal at bawal ng Korte Suprema? Hindi po. At iyon ay technically nirecognized ng Korte Suprema. It was not a coup d'etat. It was not a mutiny. It was an act in the fulfillment of the duties of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police as clearly stated in the Constitution. And what is that? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. E di sana kung mali po yun, mga kababayan, e di sana idineklara yun ng Korte Suprema na mali po iyon. Wala sa doktrina yung binabanggit ni General Bronner at ni Secretary Gibo Teodoro na ang kanilang pagsunod sa konstitusyon ay nakaangkla at nakasarado lamang sa chain of command doctrine. Wrong! E paano kung kurakot, bulok, adiktos, kontra na sa kabutihan ng interes ng taong bayan itong ginagawa ni Marcos? Halimbawa, walang dahilan na makipagyera tayo sa China. Kailangan lang natin magkaroon ng diplomatic talk, dialogue, at idideklara ni Marcos ang gyera sa China. Bakit? Gusto ba ng Armed Forces of the Philippines may actual and real, clear and present danger ba na ang mga in-check na mga armado nila, yung kanilang Chinese People's Liberation Army ay nang agaw na ng teritoryo?
at nandito na sa Pilipinas, kaya tayo magdeklara ng giyera. Walang ganong sitwasyon. Papayagan nyo yan kung ngayon ang sasabihin ni Marcos? Hindi dapat mangyari yun. Yan ang mali na mga order. Halimbawa ito, alam na alam nyo na si Romualdez ang arkitekto nito at kasabwat niya si Marcos na pinapayagan nila ang ganitong uri ng pagnanakaw. Hindi ko na po maubos maisip, hindi lang milyon ang ninanakaw, hindi lang bilyon, trilyones lang. O bakit hindi kayo naiskandalo? At dahil nag-gimmick-gimmick si Marcos na magkakaroon daw ng anti-corruption campaign, siya pala ang pasimuno kung bakit tinanggal si Senator Marcoleta sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee at tinanggal si Chis Escudero. Ito po ay confirmed na binanggit niya. At sino po nagsabi nito? Si Senator Marcoleta mismo. Kausap ko po kahapon si Tatay Rani, isa po sa mga malalapit na kaibigan ni Senator Marcoleta, at nagsusumbong siya na tinawagan niya mismo si Marcos Jr. ni Marcoleta at sinabihan siya, akala ko nag-usap tayo na walang sisinuhin, walang sasantuhin, go lang tayo dito sa investigasyon na ito. O bakit ngayon nagkakaroon ng kudita sa Senado? Hindi na siya sinagot ni Marcos. Ipinasa siya sa isa sa mga sekretary sa communication ni Marcos na humahawak. Ayun po may direct line si Marcoleta kay Marcos. So malinaw mga kababayan that Marcos, makinig ka po Gibo Teodoro, you can talk to Senator Marcoleta about this. Makinig ka General Bronner. Ito po ay revelations mismo ni Senator Marcoleta. I do not know kung paninindigan niya ito, but I know he can, that Marcos wanted him to lead the Senate Blue Ribbon Committee. Wala silang problema, subalit nang ginawa ni Senator Marcoleta ang kanyang tungkulin at kanyang pinayagan na mailantad at maibuhos ang buong larawan ng malalim at sistematikong sindikato sa pagnanakaw, pointing all to Martin Romualdez and his criminal gang like Saldico and the rest, reaching to Malacanang, pointing to Bunuan sa sekretary sa DPWH at marami pang mga politiko na kaalyado ni Marcos. Nakita niya, ops, delikado to. Dapat kontrolin at bawiin na ang Senado at mga komitiba. That is the reason that Sandro Marcos was there at the height of the Senate kudita laban kay Senator Chis Escudero, kay Senator Marcoleta, and those perceived to be sympathetic and aligned to the Duterte political group. Kaya po, hindi na tama ang ginagawa ni Marcos. Itong paimbestiga-imbestiga niya, itong pag-involve niya kina Mayor Magalong, kina retired Justice Carpio, at kung sino-sino pa, for a show lang po ito. Kung si Governor Chavit Singson pa ang magsabi, I talked to him personally 2 days ago sa kanyang bahay mismo. Anong sabi niya? Kay Eric, walang pinakatarantado at walang isang salita na tao akong nakita kundi si Marcos Jr. That's the words, or those were the words. Those were the words of Governor Chavit Singson. Sabi ko, bakit Gov? Dahil hindi ka nakakuha ng pwesto at hindi niya kinilala yung iyong contribution. Hindi Eric, baliwala sa akin kung gumastos man ako ng 200 million during his campaign. Hindi ko po yun iniisip. Ang paggamit niya ng mga eroplano, mga lahat ng aking resources nung panahon ng kampanya, mahigit pa dyan, hindi ko yun binabaliwala. Binabaliwala ko yan. Ang ikinagagalit ko, walang isang salita ang taong ito. At ngayon, hindi ko na makatanggap na ganito kalubha ang nangyayari sa mga korupsyon na ito. Bakit Gov? Involved ba si Marcos? Anong sagot ni Governor Chavit Singson? I will tell you now. Yes, siya ang pinakapinuno na mastermind nito. Sila ni Romualdez ay magkasabwat sa flood control. Wow! Sabi ko, well, are you going to talk in public, Governor Chavit Singson? Nagsalita na ako, sabi niya, sa ilang mga interview, but I will go out in the street. Nagpapagaling lang ako. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam at may iniinda siyang karamdaman. I hope hindi seryoso. Pero sabi niya, ang taong ito, kung kaya niya akong traidorin at ang lahat ng mga tinulong namin sa kanya
na mga mayor at governors dito sa Northern Luzon area at iba pang bahagi ng mga nakilala at nakausap ko, including ang pag-introduce sa kanya sa Korean partners na pupuntuhan ang mga infrastructure projects niya, kung kaya niya akong traidorin at walang salitang matinok ito dahil nga addictos ito, adik ang tawag nyo, adik ito, wala tayong maasahan sa ating bansa kundi lulugmok tayo. Those were the words of Governor Luis Chavez Singson. Isa po ito sa mga instrumental figure during the time nang ibinulgar niya ang pangungobra ni Joseph Estrada ng wetting na pera. Hindi pa yun direkta sa pundo ng bayan, kundi galing sa mga gambling lords. At isa si Chavez Singson na nangungulikta sa kanya at ipa-deliver by the hundreds of millions. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na the wetting gate scandal. Allah, yan mga kababayan. So, ito po ay direct knowledge ko. 2 days ago, I talked to the man, Luis Chavez Singson. At yun ang kanyang sinasabi. Ang pinakadelikado, sabi niya sa presidenteng ito, walang isang salita. Walang paninindigan at masama ang kanyang ugali. Sapagkat kahit kasamaan na ang ginagawa nila ng pinsan niya, ang tingin niya mabuti pa rin. Kaya delikado ang bansa. Yun! Natumbok mo, Governor Chavez Singson. Thank you, sir. In a matter of time, God, we pray you, give the good health and yung lakas ng pangangatawan to Governor Chavez Singson para po lumantad na siya in public. So hindi ko po ito sasabihin sa inyo kung hindi ito totoo ang mga binabanggit ni Ka Eric. Kaya mali, sa maling-mali ang binabanggit ni Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense at nila General Bronner ng Armed Forces of the Philippines that they can only follow the constitutional duty of the armed forces within the chain of command. Meaning, hindi nila pwedeng batikusin o hindi nila pwedeng punahin at i-withdraw ang kanilang pagkilala sa presidente kahit pa na kriminal na ang mga ginagawa ng presidente. Hindi pwede yun. At yan ay may mga kaganapan na kahalintulad niyan that Joseph Estrada was irreversibly established by facts and reality na siya ay involved sa pagiging payola master ng mga patong sa wetting at mga sugal by the hundreds of millions, at bilang commander-in-chief, hindi po dapat nagawain yon. Illegal po yon. Kapareho po ng paglaganap ng korupsyon at pandarambong kay Marcos at kay Romualdez. Illegal din po ito. Therefore, may batayan po ang panawagan that the armed forces of the Philippines in their constitutional duty, conscience call, and mandate by moral obligation and constitutional duty, they have to protect the state and the people before we plunge down, before tayo malugmok sa karahasan, kaguluhan na pagsisisihan natin dahil inantay pa nating magkaroon ng pagdanak ng dugo, pagkabuwis ng buhay, pagkawasak ng ari-arian, at kaguluhang pwedeng magdulot po ng mas malala na problema sa buong bayan kapag hindi po nagdesisyon ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police to follow na sila po ay nagwi-withdraw ng kanilang pagkilala sa Commander-in-Chief, and so therefore they will call for him to step down and let Sara Duterte as the Vice President under the constitutional succession of line of power take the lead. Kaya hindi po ito mali. Nangyari yan ng 2001, January. Kaya nakaupo bilang presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa man po ang mga agam-agam at pag-aalangan ng iba pang mga sektor ng lipunan na dahil Duterte na naman ang uupo, lalo na yung mga anti-Duterte sa simbahan Katolika, sa mga dilawan-tinklawan na mga rabid anti-Duterte, ang mga iba pang sektor na nai-influence nila, hindi po natin maitatanggi. At kayo na rin po ay nakikita nyo at nararamdaman na malubhang-malubha na ang pagkakriminal na mandarambong ni Marcos. Subalit tahimik kayo at nag-aalangan na lumabas at magkaroon
ng pagkakaisa para sa people power sapagkat ang constitutional beneficiary ayon sa saligang batas, pinakamataas na batas natin, ay ang Vice Presidente. Therefore, mga kababayan, it follows na tama na pwedeng patalsikin nga at palayasin si Marcos sa mapayapang pamamaraan at malaking bagay po dyan ang pag-atras ng suporta at pagkilala ng sandatahang lakas sa kanya bilang Commander-in-Chief, therefore technically rendering him as lame duck and inutil dahil wala na po ang sandatahang lakas sa kanyang likuran, ay pwede na pong maisunod ang constitutional line of succession, putting the Vice President to become the President. Diba? Pero ayaw ito ng dilawan ng mga komunista at ng mga simbahan katolika at ng mga taga-UP, taga-Ateneo, taga-Lasal. Bakit? Dahil ang kasalukuyang Vice President at siya din po ang nakatakda sa ilalim ng saligang batas na mamumuno bilang presidente sa panahon po na malubha na ang krimeng ginagawang ito ni Marcos at papalubog na ang bansa at hindi na niya kayang mamuno bilang presidente talaga at ito ay pagdadahilanan upang siya ay paalisin sa poder, nag-aalangan itong mga dilawan, pinklawan, simbahan katolika at iba pang mga sektor na kaanib at kaalyado nila sapagkat it will be another Duterte in the person of Sara Duterte who is going to be the constitutional beneficiary who will become the next president. Ayan. So klaro hindi man tayo pwede magtayo ng ano pa mang gobyerno na wala po sa konstitusyon. Hindi rin tayo pwede magkaroon ng ilalagay natin dyan si Ka-Eric o sino pa man dahil bawal po yun. Hindi pwede ang tawag dyan ay magiging civilian military junta. Ayan. So ang ating layunin po ay talagang mapalayas na si Marcos at si Romualdez at yan ay mapapadali yan sapagkat masusundan na po ito ng mga paghatol, paghuhukom, paniningil, pananagutan, including Marcos and Romualdez, Saldico, Bunuan, at lahat ng sindikato na na-involved dito, including itong mga magnanakaw at kawatan sa Kongreso, at mga sindikatong kasabwat nilang kriminal na mga taga-DPWH at mga kontraktor na mga magnanakaw din. Lahat ng yan ay mapagsisimulan mo kung may bagong liderato. Yan ang importante dyan. New leadership. At walang iba tayong susundin kundi ang saligang batas. Kung ano man ang agam-agam na baka maulit lang ang nangyari sa People Power 1, sa People Power 2, wala ring nangyaring mabuti sa mga mamamayan, well, that is pure speculation right now. We have already learned the lessons na dapat pag nagkaroon ng people power at change of leadership in government, dapat maprotektahan, mapangalagaan, at maipatupad at maisulong ang totoong agenda ng mamamayan for good governance. Na ang magkikinabang ay taong bayan. Mga magsasaka, mga manggagawa, mga katutubong pamayanan, kabataan, mga urban poor, sila po ang unang dapat makinabang sa bagong gobyerno at bagong mga programa at patakaran. At dapat isunod po ang paniningil at pagbabayad. Kasama po yan na sasampahan ng kaso, ipapahuli, ipapakulong, at babawian ng mga ninakaw na kayamanan, sila Marcos, sila Romualdez, Saldico, at lahat ng mga kasabwat sa sindikatong ito. But that can only happen when there will be new leadership in government. Klaro tayo dyan, mga kababayan. Pero hindi po mangyayari yan kung ang taong bayan po ay hindi susuportahan at paninindigan ng Armed Forces of the Philippines. By declaring, hindi magkudita, by declaring that they are withdrawing now their support to Marcos Jr. as President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and therefore, they are now recognizing the Vice President upang siya na po ang mamumuno sa Republika ng Pilipinas dahil siya naman po ang nakatakda sa saligang batas sa panahon po na hindi na kayang ipatupad at pamunuan ng presidenteng nakaupo ang kanyang tungkulin at gampanin bilang Pangulo ng Republika.
Yan po ay pwedeng gawin ng Armed Forces of the Philippines. And hindi na po tayo dadanak ng dugo, hindi tayo magbubuwis dyan ng buhay, at wala pong mawawasak o masusunog na mga ari-arian, mga government buildings, kagaya po ng going out of control now na situation sa Nepal at sa Indonesia.